Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Via Dolorosa ni Sandy Pati, sa kanyang album na Songs from the Heart. Without further ado, shall we open our Bible in the book of Colossians? Aklat po ng mga Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 8. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Praise the Lord. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipinalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay pinangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula noong narinig ninyo at naunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na pinagkaloob ng Espiritu Santo. Atin pong narinig mga kapatid ang salita ng ating kapatid na si Pablo, para sa mga taga-Kolosas, at binanggit niya nga doon sa verse 3 na, we give thanks to the Lord God our Father for you, praying always for you, because Paul considered them as his brethren na nananalangin sa kanya dahil nga po si Pablo during this time he was impressed. Sa verse 7 inyong makikita yung sinabi niyang kamanggagawa, fellow servant, Now, this morning I will bring to you the topic that says chums. Ano ba yung word na chums? Sa 19th century po sa England, lahat po ng nakakulong doon ay halimbawa, hindi sila makapagbayad ng kanilang utang, ikinukulong sila doon sa isang lugar, sa isang kulungan, na kung saan doon sila nagkakatipon. Of course, hindi naman sila mga kriminal, tama po ba? So, ang mga ugali nila ay mabubuti, Kaya nga lang, hindi sila nakakabayad sa utang. And what so happened, they become friends inside the cell. Nung maging kaibigan na sila doon, bawat darating na na bagong prisoner, dadalhin nila doon sa tinatawag na chummage. Yun yung tinatawag na prison dormitory na kung saan doon ilalagay yung taong yun, doon siya matutulog, Yun yung chummage. Later on, ang bawat isa tinatawag nila na chums na. Chums, para sa atin, kakusa. It also happened to Paul, Pareho sila nang na-experience doon sa loob ng kulungan, tama ba? And si Paul also, with his fellow servants, si Epapras, at iba niya pang mga kasamahan, he called his fellow servant, fellow prisoners with Christ. Bakit ganon? Because Paul understand what their situation is. Now the question is, how do we have shown our concern towards the people? How we have shown becoming chums? Napakahalaga mga kapatid, na maibigay natin ang ating sarili sa bawat isa na naghihirap. Na kung sino man yung nahihirapan sa paglilingkod sa Diyos, isipin natin silang kabahagi din ng ating paghihirap. Ano pong ibig kong iparating? Show your concern to the world. Show your concern to our fellow Christian. At iparating sa kanila na tayo kakusa. We are chums, We are kakusa with the sufferings that we have facing with Christ. We have the same Master, Jesus Christ. Tama po ba? We have the same Lord. We have the same citizenship, the same kingdom. Ang ibig lang po iparating nito, that we as the brothers and sisters in Christ
We have to take care for one another. We have to love one another and show our concern, especially to those who are suffering for Christ's sake. Bakit? We are part of a one family. We belong one to another. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathered. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ang inyong pong awitin na narinig ay Softly and Tenderly ni Michael Card sa kanyang album na Hymns. Patuloy po tayo mga kapatid dito sa biblical truth na gusto ko pong bibitiwan sa inyo. Una ko pong sinabi dito is, we become fellow laborer, fellow citizens, fellow servants of Christ. Since we share the same work, the same kingdom, and the same master. Ang ating pong master ay pareho lang po, no? Walang pinagkaiba ang ating Panginoon. We are sharing the same kingdom. We belong to the kingdom of God. You and I, part of this kingdom. And our master is the same, Jesus Christ. This family is eternal. It is more important than our family in the flesh. Kung isipin natin, importante yung mga anak natin, mga pamilya natin. Actually, mga kapatid, may mas mahigit pang importante dyan. Ano yon? The Christian family. Bakit, pastor? Unfair yata yon. Hindi naman sa sinasabing unfair o ano. Ito lang po ang point doon eh. Napakasimple. Kung ang asawa mo ay hindi naglilingkod sa Diyos, makikita mo kaya sila sa langit? Hindi. So, ang ibig sabihin nun, hanggang dito lang yan sa lupa na asawa natin. But in heaven, hindi mo siya makikita. Pero yung kapatid mo dito, sa spirito, pagdating sa langit, makikita mo rin siya, di ba? So, ibig sabihin, he is not only for this planet, but for eternal. And this life on this planet is so too short compared to eternity. So, our family or heavenly families are more important even to our fleshly family. Yun yung sabi ni Rick Warren sa kanyang libro, The Purpose-Driven Life, na mas mahalaga mas mataas o mas importante ang tinatawag nating spiritual family than the fleshly family because we can see them even in eternity. Another point po, our communality in Christ, our communality is Christ. We are under one protection, under one love, and under one mercy. Totoo po yan, no? Naging common po tayo, maaaring iba-iba yung kinalikhan natin, iba-iba ang pagpapalaki sa atin, iba ang ating mga magulang, but we are one in Christ Jesus. That's the common ground that we have. We are under one protection, one love, and one grace. Niligtas ako ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ikaw din po ay niligtas ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, we are one family. He is our Father. When two are working together, it is 10 times stronger or more effective than working alone. So we need each other as a Christian because we are more effective if we will work together as one in the kingdom of God, as a part of a family. And consider this, we cannot work alone. We need someone in this service for God. Child of God, I've remembered you. Remember